Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang pagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating live Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube channel, browser, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, tayo po ay nasusubaybayan sa buong mundo sa pamamagitan po yan ng ating live, sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast. Yan, ano po sa pamamagitan natin shortwave broadcast through our shortwave frequencies. Hatid po naman sa atin yan ng United States Global Media o mas kilala rin sa tawag na Voice of America. Ayan. And of course, tayo rin po ay nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating real-time, on-time na live audio streaming. I-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app. Ayan, okay? At syempre, kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo sa mga oras na ito ang ating pong buong Global na Tayo team. Siyempre, nandiyan pa rin sila Ms. Susan Aizon sa ating Master Control, si Hero sa ating Wirecast, and of course, sa live audio streaming, kasama naman natin si Justin. At ang ating Executive Producer, walang iba kundi si Ms. Stephanie Stephanie Vicente. Okay? Ayan, ano po. So, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating programa ngayong araw na ito. Today is January 6, araw ng Martes, araw at oras dito sa Pilipinas. At isa po sa mga naging kaganapan kahapon na binantayan po natin ay ito pong pagpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating national budget, yung 2026 General Appropriations Act o yung ating national budget. Ang national budget po ng bansa para sa taong ito, 2026, is 6.793 trillion pesos. 6.793 ulitin ko 6.793 trillion pesos ang naaprubahan pong budget, pinirmahan na budget ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pilipinas. At ito po ay tinatawag na People's-Centered Budget. Dahil ayon po sa Pangulong Marcos Jr., maging ng ating mga mambabatas na bumalangkas, sumuri dito sa budget natin ito, ay ito'y nakatuon sa pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. At ito pong budget na ito ay tinagurian din pong quote-unquote the cleanest budget. Okay? The cleanest budget. At ito raw po ay may matitinding mga safeguards laban sa korupsyon, lalong-lalo na laban sa mga budget insertions na nangyari nung nakalipas na 2025. Kumbaga natuto na po ang natuto na at napaso na kasi dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., di ba? Dito sa 2025. Kaya siya nga mismo ang naglabas ng expose laban dito sa mga tinatawag na budget insertions, sa mga flood control anomalous projects, may mga ghost projects at marami pang iba. So, ito ang gustong mangyari ng Pangulong Marcos Jr. na itong budget na ito for 2026 ay malinis, transparent, at hindi ito maaaring ma-involve ang mga politiko. Dahil ayon po dito sa budget na ito, yung karamihan na budget na inilalaan sa DPWH ay hindi na po dediretso sa DPWH. Kumbaga, halimbawa, bibigyan ko po kayo ng example. Ang isa po ang nangungunang pinakamalaking nabigyan ng budget
ng budget para sa taong ito ay ang Department of Education. Kasi po sa ating konstitusyon, sa Philippine Constitution, nangunguna po lagi dapat ang Department of Education na may malaking budget. Okay? Yan po ay nung 2025, balikan ko lang nung 2025, hindi po ganun ang nangyari nung 2025 budget. Pumangalawa lang ang DepEd, ang Department of Education. Alam niyo kung ano yung nanguna doon sa 2025? Mga infrastructure projects, DPWH. Di ba? Pero ngayong taong ito, ibinalik po ang DepEd, ang edukasyon para sa ating kabataan bilang pangunahing makatatanggap ng malaking bulto ng budget. Okay? Alam nyo, ang budget po ng Department of Education for 2026 is mahigit sa 1 trilyong piso. Yung 1 trilyong piso na yan ay gagastusin po para sa pag-hire ng mga bagong plantilla teacher positions at non-teaching positions. Okay? Pagsasagawa ng mga classrooms, maraming classrooms, hahabol sa pagsasagawa ng mga classrooms. Ngayon, bakit ko sinabing classrooms? Yung classrooms po ngayon, yung mga pagtatayo ng mga classrooms na yan, dati po ang DPWH ang gumagawa. Pero sa pagkakataong ito, sa taong ito, and hopefully sa mga darating pang taon, inalis na po sa DPWH yan. Yung pagpapagawa ng mga DepEd classrooms. At ibinaba na mismo sa Department of Education. So ang Department of Education na ngayon, sila na ang may hawak ng pondo para sa pagpapagawa ng mga classrooms. Sila na ang bahala sa disenyo at pagpapatayo at kung sino man ang kukunin nilang mga contractors o gagawa. Okay? Ngayon, ang isang katanungan dyan is, meron bang experience, engineering know-how at technical know-how ang mga DepEd para magsagawa ng o magpatayo ng mga classroom buildings kung ikukumpara mo sa DPWH? Okay? Kasi ang DPWH, malawak po ang experience nila sa engineering, sa architecture, sa pagsasagawa ng mga building, pagtatayo. Talaga nabalutan lang po talaga sila ng kontrobersya dahil sa mga anomalous flood control projects at marami pang iba. Okay? Pero ang sabi nga po, sa naging panayam ko kay Senator Win Gatchalian kanina sa Bangon Bayang Mahal, hindi naman masyadong technical ang pagtatayo ng mga classroom buildings. Okay? Hindi naman ito masyadong kinakailangan ng sabihin na nating expertise sapagkat simple lang naman kung tutuusin po. Sabi nga, simple lang naman ang pagtatayo ng mga classroom buildings. It's a square type building, lalo na kung mga first floor lang or second floor. It's a square type building na madaling makakahanap ang Department of Education ng mga private contractors na magsasagawa o magtatayo. Ang challenge ngayon dito sa Department of Education is to make sure na yung pondong ibinaba sa kanila magagamit ng tama. Pag nagkaroon ulit ng investigasyon at audit at sumabit sila dito at napatunayang meron pa ring mga anomalous projects, hindi na DPWH ang hahabulin. Ang DepEd na, 'di ba? So naka-pinpoint na kagad. Kasi naka-pinpoint na kagad kung anong ahensya. Kasi nangyari po nung nakalipas na taon, hindi lang sa DPWH ang naituturo. Naituturo ang LGU, naituturo ang ibang government agencies, naituturo ang ibang government officials from different government agencies na nasasangkot. Itong pagkakataong ito, we will have a more transparent and streamlined budgeting and use of allocation of budget para sa taong ito 2026 dahil binaba na nga po sa mga government agencies concerned like ng Department of Education, Department of Health, okay? DSWD, Department of Agriculture, lahat ng mga mahalagang mga agencies na may malalaking pangangailangan ng allocation of funds, ibinaba na po sa kanila. Wala na halos, kumbaga ang DPWH, sila na lang ang intindi nila, yung mga projects na lang nila.
Okay? Hindi na sila involved sa farm to market road, hindi na sila involved sa school buildings, hindi na sila involved sa pagtatayo ng mga super healthcare centers. Nasa baba na po lahat yan. So, ang accountability ngayon, kapag nagkaroon ng auditing, yung mga government agency sa baba na supposed to be nagpapatupad ng mga proyektong yan. Alright? Okay. At yan po, yan ang babantayan ngayon ng taong bayan. Yung paano magiging transparent ang paggamit ng mga budget na yan na 6.793 trillion pesos na nakapaloob sa ating 2026 national budget. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Kayo po patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Yan. At para sa ating mga overseas Filipino workers o mga Filipinos living and working abroad, nagtatanong po sa atin na kahapon pa kung kamusta na ang kalalagayan ng ating mga kababayan dito sa may Eastern Visayas, particular sa Eastern Samar, na lately ay talaga pong naapektuhan ng matinding shear line at nagdulot ng mga pagbaha sa ilang mga bayan dito po sa Visayas, katulad po dito sa Mayorga sa Leyte, yung sa Culaba at sa Maripipi sa Biliran, sa Canabid, sa Dolores, sa Jipapad at sa Maslog dyan sa Eastern Samar, at ang mga syudad o cities na Tacloban, Borongan at Calbayog. Kakasama po natin para malaman natin ang kasalukuyang kalalagayan ng mga nabanggit natin mga bayan na yan sa Visayas. Kasama po natin ngayon ang Office of Civil Defense Region 8, ang kanilang officer in charge, si Ginoong Ray M. Gozon. Magandang umaga po, Ginoong Gozon. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Sir Ray. Maraming salamat sa sa paanyaya ninyo at sa pagbigay ng oras sa Office of Civil Defense. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak. Pareho pala tayong Ray. So, Tokayong Ray pala tayong dalawa. Okay. Okay, Tokayong. Happy New Year, Tokayo. Okay, Happy New Year. Happy New Year, Tokayong Ray. So, for the past few days, sinalanta ng shear line ang bahaging ito ng Visayas, particular ng Eastern Samar o Eastern Visayas. Lumabas sa mga pahayagan, sa mga balita, both sa mainstream at social media, yung mga bayan na naapektuhan ito at pagbaha. Kamusta ang pangkalahatang kalagayan ngayon sa Eastern Visayas? Okay. Thank you for that question, Tokayo Ray. As per monitoring natin dito sa Eastern Visayas, tala tayo as per monitoring ng 218 families preemptively evacuated. This translates into 575 persons. Pero during the time ng kasagsagan na talaga ng pagbabaha, naka-monitor tayo ng 32 local government units affected. So, dito sa 32 LGUs, nakatala tayo ng 9,533 families or 70,785 persons. So, may mga displaced families din tayo, Tokayo, inside evacuation centers and outside evacuation centers.
for doon sa mga families na pumasok sa 11 na nag-open na evacuation centers, nakatala tayo ng 571 families or 2,273 persons. Meron din pong families na tumira sa mga kakilala, relatives, or other family members. Meron po tayong 528 families or 1,773 persons. Nagpasalamat tayo dito sa region dahil wala po tayong naitalang casualties. Pero meron po tayong na-monitor na 71 areas na nagkaroon ng power outage. Alright. And 7 seaports po ang nagkaroon ng suspension ng pagbibiyahe. So kasama na po dito ang ports coming from Western Leyte, Southern Leyte, Northern Samar, and Eastern Samar. And in terms naman po doon sa humanitarian assistance and disaster response, ang atin pong naibigay sa mga naibigay na assistance sa mga affected families ay umabot po sa halagang 5,323,556 as Okay. of ano po ito, as of 0600 January 6 na umaga. So for DSWD, nakapamigay po sila ng 9,688 food and non-food items. And based naman din po sa monitoring natin on the suspension of work, specifically kahapon, Monday, meron po tayong 29 LGUs na nag-suspend ng work from the provinces of Northern Samar, Samar, Eastern Samar, at saka sa Biliran. And doon naman po sa suspension ng classes, na katala din po tayo ng 79 local government units coming from the provinces of Northern Samar, part of Leyte, Eastern Samar, at saka at the same time, dito naman po sa ating regional office, sa ating RDRMC, nag-raise po tayo ng alert status from white to blue. Okay. And Okay. also, nag-release din po tayo ng memorandum para sa standby readiness ng personnel and mobility assets for possible humanitarian assistance. And later on, makikita natin ito sa following na i-report ko kung saan ang mga areas na mayroon tayong mga deployments. Alright. And another memorandum naman po, yung immediate enforcement of preemptive evacuation measures, again, para din po sa effects ni Shareline. And nag-activate din po tayo, another memorandum activation of the virtual emergency operation center para po meron tayong real-time na monitoring sa ating mga local DRRMCs. Alright. And patuloy po ang ating coordination sa mga provincial DRRM operation centers. Okay. And kasama na rin po yung ang Philippine Coast Guard, nag-activate sila ng deployable response group in the region. And with that po, sa effects ng Shareline, may mga LGUs, ang mga affected LGUs po ay nag-deploy ng kanilang mga response teams in coordination naman po sa mga response agencies in the government katulad ng District Engineering Office ng ating DPWH. To continue po, Yes, go ahead. ang DSWD po ay nag-distribute po ng food boxes in connection with the effects ng Shareline noong January 5 sa municipalities of Hipapad, Eastern Samar, Dolores, Artiche, at saka Oras. And ongoing pa din po yung coordination nila with the other affected local government units for possible relief augmentation. And part din po ng ating monitoring, considering the fact na ang ating RDRMC ay nag-raise ng alert status from white to blue, together with
all the provinces in the region ay nag-raise din po sila ng kanilang alert status from white to blue. And based naman din po sa mga monitoring natin, nakamonitor po tayo ng mga flooding incidents for Eastern Samar, ang municipalities of Artiche, Hipapad, Maslog, Borongan. For the province of Biliran, ang Tulapa, merong minor landslides, and Kawayan may reported na flooding. And for the province of Northern Samar, municipalities of San Roque, Catubig, and then may mga, dito sa Leyte naman po, may na-monitor tayong flooding incidents sa Tacloban City, Mayorga, at saka minor landslide naman po sa Babatngon San Miguel National Road. Pero naging passable na po siya as of kahapon, alas 8 ng umaga. And yung mga nabanggit po natin mga local government units affected, yun po ang mga nag-deploy ng kanilang responders. Again, in connection with the response agencies in the government, katulad ng DPWH for the clearing operations ng ating mga roads in the region. Yun. So yan na po ang report natin for RDRMC, Office of Civil Defense, Eastern Visayas. Maraming salamat po, Tokayo. Alright, Tokayo, meron lang ako ilang mga katanungan just to Yes, po. confirm the figures. So, sa ngayon as we speak, wala tayong naitalang nasawi dito sa epekto ng shear line. Wala po as of this reporting time. Oh, okay, that's good news. Sana wala nang humabol diyan sa data na yan. So just to confirm the numbers, sa region 8 yung mga lugar na nabanggit mong apektado, malawak. Pero as of now, ilan pa ang mga kababayan nating nasa mga evacuation centers? Kahapon nagsimula na silang nagsibalikan sa kanilang mga bahay, but wala pa tayong real-time na figure kung ilan pa talaga ang nasa evacuation center kasi mobile yung mga tao Tokayo. Kumbaga nagbabawas from time to time. So Yeah, okay. baka later today makakuha tayo ng figure baka as of 6 p.m. Pero itong mga lugar na nabanggit mo dito sa halimbawa sa may Borongan, sa may bahagi ng Eastern Samar, maging dito sa Biliran, meron tayong mga evacuation centers na nakaset up dyan. Yes po. Pasalamat din po tayo sa ating mga local DRRM councils for being proactive doon po sa pag-prepare sa ating mga constituents in their respective areas of responsibility. Alright, para lang magkaroon ng understanding itong mga nakikinig at nanonood sa atin, lalo na yung ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora abroad, ilang araw ba ninyong naranasan itong pag-ulan dulot ng shear line? Nakaranas po kami ng 3 araw na Sunod-sunod light to yan. moderate rains. Tuloy-tuloy. And during last Sunday, doon po lumakas yung ulan dahil naka-experience tayo ng some parts of the region naka-experience ng red warning, and then yung other parts ng region ay naka-experience naman po ng orange rainfall warning. No. At yan 3 days na yan, ano yan, tuloy-tuloy yung ulan? Tama ba yun, Tokayo? Naging on and off siya, pero nung Sunday po, naging tuloy-tuloy. Wow, okay. So ano yung sa mga nabanggit nating lugar, especially dyan sa Eastern Visayas o sa Eastern Samar, ano yung pinaka-apektadong bayan o lugar na lumubog dahil sa baha or nagkaroon ng matinding landslide? Ang na-monitor natin na may mataas na pagbabaha, itong Hipapad at saka Maslog po ng Eastern Samar. To include as well yung interior municipalities ng Borongan. Okay, Hipapad at Maslog. Sa Eastern Yes, Samar po. yan, sa Eastern Samar. Eastern Samar po. At yung landslide, meron ka nabanggit kanina na recorded or reported na landslide? Minor landslide po dito sa may Santa Fe, San Miguel na road po, dito sa may Leyte.
Babatngon, San Miguel Road. Mhm. Hindi naman kayo ika nga nauubusan ng sabihin nating mga supplies, especially doon sa mga food packs natin. Tuloy-tuloy ba ang coordination naman sa inyo ng DSWD? Opo, actually hindi naman po nag-request ang mga LGUs. Ibig sabihin nun po, kaya po ng local government unit ang Okay. disaster operations. Isa- Maliban lang din po doon sa augmentation na binigay, na nabanggit ko kanina, binigay ng DSWD Regional Office. Kasi meron na po yung mga naka-preposition sa mga provinces at saka sa mga selected local government units na meron silang sariling warehouse. Okay. Isa pa sa babantayan natin dyan na Tokayong Ray, yung sakit na maaring makuha dahil sa pagbaha at pag-ulan. Kamusta ang pagmamonitor ng ating mga health departments o ng mga DOH hospitals natin? Yes po, naka-monitor po yung ating DOH in the region. So far po, manageable pa naman po. Okay. Sige. Lalo-lalo na pag pag-uusapan natin yung matinding tenga ng tubig baha, yung sakit na leptospirosis, ano? That's correct po. Yun po ang isa sa mga binabantayan din po natin. Alright, sige. So sa ngayon, Tokayong Ray, kamusta ang weather ngayon dyan? Ibig sabihin, umuulan pa rin ba? Makulimlim? Simula kahapon po, maaraw na po. Ay, okay. That's good. Ibig sabihin, Opo. tumigil na yung pag-ulan. Opo, tumigil na. Opo. And we expect na wala nang masyadong flooded na bayan o areas. As of kahapon po, receding na po yung mga pagbabaha. Although may mga ilan, as of today, napatuloy pa yung pagbaba ng tubig. At least nagre-recede na siya. No? At yung report na walang casualties, walang injuries at walang casualties. That's good. Yes po, malaking pasalamat po namin doon. Ito po ay resulta ng pagtutulungan at pagiging proactive po ng ating mga local DRRM offices. With that, Tokayong Ray, baka may gusto ka pang mensaheng iparating sa mga kababayan natin sa Eastern Visayas, so sa Eastern Samar, maging sa mga sumusubaybay sa atin ngayon. Thank you, Tokayong Ray. Gusto ko lang pasalamatan again yung ating mga local DRM councils sa patuloy na pagiging proactive, and patuloy din po nating pangalagaan yung ating mga constituents. Alam po naman na ginagawa po nila ang mga gawain ito. Again, malaking salamat po being the chairperson of the Regional Disaster Reduction Management Council. Thank you po. Thank you din, Tokayong Ray. Si Mr. Ray M. Gozon, Officer in Charge ng Office of Civil Defense Region 8, bilang pagtutok at pag-alam natin sa kalalagayan, sinapit at kalalagayan kasalukuyan ng ating mga kababayan sa Eastern Visayas, particular sa Eastern Samar, sanhi po ng pag-ulan dulot ng shear line na nagdulot ng, sabi nga nito Tokayong Ray, ng pagbaha sa maraming bayan dyan sa Visayas. Hindi lang pagbaha, pati mga landslide at mga minor landslides. Pero the good thing is, the best news is, as we speak, sa report ni Mr. Ray M. Gozon, wala pa pong naitatala o naire-report na nasawi o nasaktan sanhi po nitong pagbaha dulot ng shear line dyan po sa Eastern Visayas, or particularly sa Eastern Samar. And we hope and pray na it stays that way. Sa ngalan po ng ating mga kasama sa ating Global na Tayo team, ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Pero bago tayo tuloy magpaalam, paalala lamang po, please like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, and of course subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel, and download lang po sa ating live audio streaming. I-download nyo lamang po yung PBS Radio app. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.